Mga kababayan, kumusta po kayo? Eto na naman tayo. Meron naman tayong panibagong pag-uusapan. Meron na naman tayong panibagong tatalakayin. So ganito po yan mga kababayan. Ako, sa totoo lang, magbigay po ako ng komento dito sa naturang talumpati or speech ni Vice President Sara sa Kuala Lumpur na kung saan noong June 12 po ito, Independence Day. So, nagsalita po si Vice President Sara Duterte at sinagot nga po ito ni Attorney Claire Castro ng Palasyo or ng Malacanang. So, ito po ay galing po sa MPAC Leadership. So, ito mga kababayan, according dito sa post ng MPAC Leadership, babasahin ko lang ha. So, ito po ang nakasaad. Palas on VP Sara's doubt over full result, libre namang mangarap. Sabi ni Attorney Claire Castro, libre namang mangarap. Wala namang bayad. Oo. Malacanang on Friday, June 13, downplayed impeached Vice President Sara Duterte's remark, casting doubt on the result of the recent midterm election, seeing such claims about to wishful thinking. In a press briefing, Palace Press Officer and PCO Undersecretary Attorney Claire Castro responded to the Duterte's speech or statement that she had spoken with the IT expert who questioned the credibility of the election result and advised the PDP Laban party to challenge the vote counting process. So naniniwala daw si Sara Duterte na panalo daw ang kanyang manok na Duterte sa kanyang panaginip. Sa mga ganito kasi, wish lang nila iyon, sabi ni Attorney Claire Castro. Libre naman ang mangarap. Ang pangarap sana ay huwag gawing realidad. Baka maraming maniniwala. So kung ano po ang resolusyon, ang naging resulta ng eleksyon, igalang na lang po natin. Ayan. Asked whether the palace was concerned that such statement could cause confusion or unrest, Castro said the intent appeared to be to undermine or under democratic institution. Iyan naman ang nakikita nating gusto nilang gawin naratibo. Sirain pati ang konstitusyon, ang kredibilidad ng eleksyon, pati na ang COMELEC. Sabi nga natin, mas maganda sana magtrabaho kaysa magbakasyon. At ito nga po mga kababayan ay tinanong nga si Attorney Claire Castro ng News 5 newscaster na si Maricris Halili, o Maricris Halili ba yun, na Yusek, sino po ang pinaparinggan mo na magtrabaho na lang kaysa magbakasyon? Ang sagot naman ni Attorney Claire Castro, meron po bang nagbabakasyon? Sino po ba? Sabi ni Attorney Claire. Ang sagot naman ng reporter ay hindi ko po alam ma'am, tinanong ko lang po kasi based sa yung statement, trabaho na lang kaysa magbakasyon. So, yun, nabutata yung naturang reporter kasi actually, si Attorney Claire Castro, magaling to eh. So ito naman mga kababayan, ang sabi ni Sara, para sa akin at alam kong totoo, panalo po sila ang PDP Laban sa eleksyon nung nakaraan. Kausap ko po ang IT expert na nagsasabi na hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumalabas. Hindi po ako IT expert kaya sinabihan ko po ang PDP, sabi ko kayo ang partidong questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Hindi po ba itong IT expert na nakausap ni Sara ay si Attorney Respicio po ba ito? Na kinasuhan ng COMELEC kasi gumawa ng whatsoever tururot na kwentong barbero. So, yun po ang sabi ni Vice President Sara. At ito po ang sagot ni Attorney Claire Castro or UC Claire Castro ng Malacanang. Wish lang nila yon. Libre naman ang mangarap. Ang pangarap na iyon sa ngayon ay hindi mangyayari. Ang pangarap sana ay huwag gawing realidad, baka maraming maniwala. So kung ano po ang resolusyon, ang naging resulta ng eleksyon, igalang na lang po natin. Yeah? Huwag masyadong gawing realidad ang pangarap kasi baka maraming maniwala. Lalo na mga kababayan at alam naman po ni Attorney Claire Castro na marami pong mga DDS dyan, na mga bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, mga pangit at mahihirap na lahi na naniniwala sa mga Duterte. Kasi alam niyo naman po na itong mga DDS ay kulto po ito. Kapag sinabi ni Sara na naigit siya sa
botante, papalakpak yan. Hindi nila alam na naigit na pala, pero pumapalakpak sila. Kasi ganun nga sila, katanga. Di ba? At bukod dyan, mga kababayan, sa sagot, sa statement ni Sara Duterte, sumagot po ang COMELEC patungkol dito, mga kababayan. So, ito po ang pahayag ng COMELEC at sagot po ng COMELEC, mga kababayan. So, wait lang po ipaparinig ko po sa inyo. May ads lang. Antayin nyo po ang sagot ng COMELEC patungkol sa statement ni Sara. We are in the commission are highly respecting the opinion of our Honorable Vice President. Iginagalang ng Commission on Elections o COMELEC ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya naniniwala sa lumabas na resulta ng 2025 elections. Sa kanyang talumpati sa Malaysia, sinabi ng pangalawang Pangulo na ang paniwala niya ay nanalo ang ilan pang pambato ng PDP laban. Tapos na naman ang kampanya. Totoo yun. Pero bakit nandito si Attorney Hinlo, si Attorney Bondoc, si Dr. Mata? Kasi po, para sa akin, at alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon nung nakaraan. Dagdag pa ng Vice Presidente, may nakausap siyang IT expert kaya hindi talaga siya makapaniwala sa election results. Kausap ko po IT experts na nagsasabi hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Hindi po ako IT expert, kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mas pinili nilang hindi na sumagot sa issue. Tapos na niya ang eleksyon at marami pa silang dapat gawin, kabilang na ang papalapit na Bangsamoro Parliamentary Election sa Oktubre. Kasi meron din magsasabi ng ganito, meron din magbibigay ng ganyan. So kung lahat na lang magbibigay ng komento, ang COMELEC, magugulo pa yung sambayanan. Sa amin na lang po, ang importante nito, tapos na po kami sa election ng 2025 and we will proceed with the Bangsamoro. Dagdag pa ng Poll Chief, maaaring pagbatayan ang inisyal na resulta ng random manual audit sa ilinaos na halalan. Lumalabas na 99.997% ang accuracy rate ng makina sa manual na pagbilang ng mga boto. Gayunman ay bukas naman ang COMELEC sa lahat na maghain ng protesta o election protest. Maaari pong yan po yung ipantapat sa mga magsasabing hindi credible yung halalan. Yan pong random manual audit. So talaga naman po hindi natin mapipilit ang lahat na paniwalaan yung lahat ng resulta. Samantala ayon sa Malacanang, libre lang namang mangarap pero igalang na lang sana ang resulta ng eleksyon. Kaya nga po, yan naman ang nakikita nating gusto nilang gawing naratibo. Sirain pati ang institusyon, ang kredibilidad ng eleksyon, pati na ang COMELEC. Yan ang talagang ninanais nila. Hindi naman sila siguro nagsasabi ng mga anumang positibo patating sa gobyerno o ginagawa ng pamahalaan. Sabi nga natin, mas maganda sana magtrabaho kaysa magbakasyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo. So yun po, mga kababayan, narinig nyo naman po, sabi ni Attorney Claire Castro. Para sa akin, mga kababayan, na ako bilang isang butante rin, hindi naman po ako tanga na bumoto. Diba? Hindi ako tanga na buboto. Hindi porket inendorso ka ng isang vice presidente na wala ding ginawa at apelyido lang naman ang dala niya kasi dating presidente ang tatay niya kaya nanalo siya. Pero siya namang nanalo, wala namang ginawa, tapos i-endorso mo pa, baguhan, hindi talaga mananalo. Kasi tatanungin ko kayo mga kababayan, anong sapat na dahilan para iboto mo ang isang baguhang kandidato na wala namang napatunayan? 'Di ba? Kung meron man silang napatunayan sa kanilang lugar lamang. Actually mga kababayan, meron nga tayong kasabihan na kapag 'di ba, naalala nyo, no? Ito opinion ko to in my point of view. Di ba example ko sa inyo, di ba pag nag-apply ka ng trabaho, lalong-lalo na sa fast food, di ba una mong tatrabahuan, tagahugas, pangalawa, tagaligpit, pangatlo, tsaka ka na mapunta doon sa cashier area, pang-apat, i-memorize mo lahat ng kagamitan at yung mga bahagi ng yung nasilid trabahuan, and then,
Pang-5, mapopromote ka na. Depende na yon kung anong degree ang narating mo. So, ganun din po sa politiko. Hindi po tayo po pwede na hindi pa tayo nagiging barangay kagawad, barangay chairman, diretso tayong takbo pagka senador. Kailangan mo natin mag-umpisa sa baba para mapunta tayo sa taas. Mahirap kasi maging senador kung hindi ka pa dumaan pagka barangay chairman. Diba? Dumaan ka sa mababa bago ka dumiretso sa taas. Walang ganon. Meron nga tayong kasabihan, gusto mo bang magkapera na walang ginagawa? Gago, walang ganon. Diba? Didiis lang ang naniniwala sa ganon. Kaya, yun po, mga kababayan, yung reaksyon ng palasyo patungkol sa statement ni Sara na panalo daw ang PDP laban. Na kung saan, sabi nga ni Atty. Claire Castro, pangarap lang nila yon. Libre naman mangarap eh. Wag lang masyadong gawing realidad kasi maraming naniniwala, lalo na yung mga DDS, mga bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa ng mga mahihirap na supporter ni Duterte. So yun lang. Maraming salamat and God bless. Bye-bye.